Dakilang Diyos, Amang Banal, pinakamamarapin noon sa gabi ito, Ama. Kami muli nagpupusalamat, dakilang Diyos, sa dakilang pag-ibig, may patnubay niyo po marapin sa pagsamba. Marapin noon, salamat po sa mga yugto na panambahan na una, sa mga awitin po, patotoo, awitin po ng mga awit na pagbibigay marapin noon, at nagpapasalamat po kami marapin noon, na lagi mga kumikilos ang karit na dakilang Diyos. So, ito mga marapin noon ang panambahan, ang aming pag-aaral, yung balad mong salita, malingkod mo ko sa mga patnubayan. Ikaw lamang po ang aming pong karunungan, Ama, kaya patuloy mo bagay malingkod po kami labis sa kaprem po ng pangalan, at patuloy mo malapit bigyan ng gising na diwa ang bawat isa malapinoon sa matapos po ang lalabing oras, malapit ang pagsamba, at alisin po malapinoon ang mga gawa ng kaaway sa pangunat, panalangin, balang propeta, ang minamagalang pastor, amin po inangkin ang katugunan pa lang ito sa mga kaparang pangalan, so sinasabay po namin, hallelujah, mga pagkaantok, mga pagkainip na tanggawa ng kaaway, cast out, in Jesus' name. Hallelujah! Hallelujah! Amen. At mga kapatid, tayo po ay nasa bahagi na po ng ating pong huling yugto ng ating panambahan, ating pag-aaral po ng salita ng Diyos. Pinakamataas po ng pagpupuri at pagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon, dubling paggalang po at parespeto sa mga taong nilingasan ng ating pinakamamahal na Pinoon, sa kanilang mga turu't aral, di natin makalimutan minamahal. Bilad Mama Dear, bilad mahal Pastor, mahal mga minamahal, sa lahat po minamahal ng mga kapatid na rito, mga minamahal ng mga kapatiran, mga minamahal, at sa lahat po minamahal ng mga kamangaral sa pangasiwa po ng ating po beloved Lord and Preacher minamahal and his family. Mga minamahal, magandang gabi sa inyo po lahat minamahal na narito. Isang mapagpalang gabi po. Purihin po ang dakilang Diyos. Tayo po minamahal, nasa bahagi na po ng pag-aaral. Amen. So, palakpakan muna natin ang ating mahal na Pinoon sa Kristo. Amen. Amen. So, minamahal ko ngayon, ano bang oras na tayo? Siguro mga 11 na po, minamahal. Praise the Lord. Yan, so, hindi pa po minamahal na, kumbaga, ang gabi minamahal, hindi pa malalim. Kaya, kumbaga, minamahal yung ating pong pakinig. Yung mga minamahal ay buhay na buhay na buhay, sapagkat minamahal, gising po tayo mga kapatid. Purihin po ang ating mahal na Pinoon. At nung araw minamahal, sa panahon po ni Apostol Pablo, minsan po minamahal ang overnight, inaabutan po ng pagsikat ng araw, mga kapatid. Lalo kung may mga malayong pupuntahan po sa Apostol Pablo, sa minamahal, sa kanilang pag-overnight ng araw minamahal, umaabot po yun minamahal minsan, sumisikat po ang araw. So grabe pong haba yan minamahal. Halimbawa, maglamag, mga kapatid, ay pag nagsisikat ang araw, mga bandang alas 6 na po yung mga kapatid. Mga minamahal, minsan mataas na pong araw, ibig sabihin mga 7 to 8, mga minamahal, AM. Ngayon po minamahal yung araw mga kapatid. Kaya po, sa ating minamahal ko ngayon, at talagang kaya po nating idilat ang ating mga mata para makinig ng mabuti. Palakpakan natin mga kapatid ang ating pinakamamahal na Kristo. So, sa mga Bible, mga minamahal, sundan po natin ang mga talata ng Biblia para minamahal sa ating pong kapakinabangan sa bawat talata natin pong papakinggan. Purihin po ang dakilang Diyos buhay. At bago po yung minamahal, makalimutan, pasalamatan ko muna ang ating pinakamamahal na Pinoon sapagkat mula minamahal kanina mga alas 9 or mga 8:30 minamahal hanggang po mga bandang alas 10:30 po. Talagang akala ko minamahal, di ako makatayo. Dahil pagdating ko talaga minamahal, grabe po yung sakit ng ulo ko na talagang parang binabarinahan. Pero sa kabagan naman na Pinoon, bago man minamahal, matapos po ang awitan po ng ating minamahal mga awit, yan po minamahal ay pinawi na po ng ating pinakamamahal na Pinoon. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Kristo. Purihin pang Diyos dahil siguro minamahal, kanina graping init doon sa pili, mga minamahal. Kaya po talagang hindi maiwasan po minamahal. Dahil po minamadali lang po natin minamahal ang pili para lang minamahal bago man lamang magpasko, mga kapatid, ay medyo mahilamusan na po minamahal yung bandang gate. Kasi po yung entrance po minamahal talagang nakatiwangwang pa. Kaya sa kabagan ng malapit, ngayon pong week na tumaynuhan, yan po, naka-flooring na rin po tayo doon mga kapatid. At medyo naayos na rin po minamahal yung bandang unahan. Kaya purihin pong dakilang Diyos. Ngayon po minamahal yung aming pong ginagawa doon, yung bandang sa entrance po minamahal para maayos na rin po yung mga kapatid. Purihin pong dakilang Diyos. At minamahal tayo po ay minamahal, dumako na po sa ating pong aaral po ng salita ng ating pinakamamahal na Pinoon. Palakpakan muna natin mga kapatid ang ating pinakamamahal na Kristo.
So purihin po ang Diyos, mga minamahal, bago po tayo magpatuloy, mga kapatid, buksan muna natin ang Efeso 1:13 po, minamahal. Praise the Lord. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso, Kapitulo 1, versikulo 13. Nasa kanya'y kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan ng ebanghelyo ng iyong kaligtasan, na sa kanya rin naman, mula ngang kayo'y magsisampalataya ay kayo tinataka ng Espiritu Santo na ipinangako. Amen. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos na sa Kanya kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan na sa Kanya na rin naman mula nang kayo'y magsisampalataya ay kayo'y tinataka ng Espiritu Santo na ipinangako. Palakpakan natin, mga kapatid, ang ating mahal na Pinoon. Praise the Lord. Amen. Purihin po ang dakilang Diyos. Mga minamahal, mga kapatid, ang ating pong pag-aaralan, ano ang nangyayari sa tao pag humiwalay ang Santong Espiritu or ang ating pinakamamahal na Pinoon? Ano po ang pwedeng mangyari po sa tao? Katulad po natin, minamahal ng mga Kristiyano. Ano ang pwedeng mangyari kapag minamahal, humiwalay ang Espiritu Santo ng ating mahal na Pinoon? Mga kapatid, tayo po minamahal, sabi ng Bible, nung tayo po ay sumampalataya sa mahal na Panginoon, nagpabautismo, minamahal, tayo po minamahal ay doon po nagsimula na tayo po minamahal ay dati po alipin po tayo ng masamang espiritu. Ang naninirahan sa atin nung araw, mga kapatid, masamang espiritu. Yan. Espiritu ng alak, panigarilyo, sugal, sabong, minamahal, mura, minamahal, chismis, mga minamahal, yun po. Marami, minamahal yung iba-ibang espiritu, minamahal yung umaalipin po sa tao, mga kapatid. Ngayon po, minamahal, nung tayo po ay tumanggap ng bautismo, yun po yung araw na yung pangako ng malapit na Espiritu Santo, yan po ay natanggap po natin. Everybody say amen. Kumbaga sa minamahal sa produkto, mayroong mga tinatawag na barcode. Pagka in-scan mo yung minamahal, lalabas po yan kung magkano. Kaya pagka nagbili ka sa mga groceries, mga minamahal. Kumbaga sa taong minamahal ng mga Kristiyano, nung tayo po mabautismuhan, tinatakan po tayo, hindi po barcode, kundi minamahal, yan po yung espiritu ng ating pinakamamahal na Pinoon, ipinangako ng Diyos sa kanyang mga anak. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Pinoong Heso Kristo. Yan, minamahal. Ngayon po, minamahal, ano po ang mangyayari? Kasi po ito minamahal, bagamat mayroon tayong tinatawag na tatak ng Espiritu ng Panginoon na nirahan po sa atin, sabi nga ng minamahal, basahin ko muna ang isang talata ng Biblia bago tayo magpatuloy, sa Efeso minamahal, balikan ko ang Efeso, mga kapatid, dito po sa 2:22, sabi po rito, na sa kaniya'y itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Yung pagtawag sa atin, minamahal ng mahal na Pinoon, itinayo po tayo para maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Makapag-imin ba tayo, mga kapatid? Yan. Kaya tanggapin po ng lahat ng Kristiyano na lahat po tayo, minamahal, ginawang tahanan ng Diyos sa Espiritu. Kaya po minamahal ang Kristiyano po, nananahan po sa atin ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Pinoon. Ngayon po, minamahal, ano po ang mangyayari kapag ka ang tao, isang Kristiyano minamahal, ay iniwanan ng Espiritu ng ating mahal na Pinoon? Mga kapatid, ito po ang una. Sabi rito minamahal sa unang Samuel, dito po, mga kapatid, sa 16:14. Yan. Mula po sa aklat ng unang Samuel, 16 ang talata po ay 14. Ang Espiritu nga ng Panginoon ay humiwalay kay Saul, at isang masamang espiritu na mula sa Panginoon ay bumagabag sa kanya. Amen. Everybody say amen. Yan, mga kapatid. Kanina kung ating pong babalikan, yung unang umalipin po sa atin masamang espiritu. Mga kapatid, napalitan lamang po ito nung tayo po tumanggap, nagpabautismo, sumampalataya sa mahal na Pinoon. Ngayon, mga kapatid, kapag ito minamahal na wala, bunga ng hindi pagsunod, sabi ng Bible, minamahal, mga kapatid,
aalis po yung Espiritu ng Panginoon, Santong Espiritu. At ang papalit naman nito, minamahal, masama namang Espiritu. Yun. Kaya sabi ko, ang minamahal sa mga pag-aaral, kapag ka minamahal ang isang tao, ang nagdadrive, masamang Espiritu, siyempre hindi ka naman talaga dadalhin yan minamahal sa ikabubuti, kundi sa ikapapahamak. Makapag-imin po ba tayo? Yung ganun, minamahal, yung mangyayari, mga kapatid. Ngayon po, minamahal, kapag ka minamahal, mawala ang banal na Santong Espiritu sa tao, mga kapatid, ang papalit po dito, babalik muli yung tinatawag na masamang espiritu. Yun, kaya nga po, minamahal, marami po yung mga pangyayari, nagpatotoo. Sabi nga minamahal, naalala ko na assign ako sa dako po ng Binyan. Kaya San Pedro pa noon, mga kapatid, ang banal na gawain. Mayroong umakyat doon, minamahal, mayroon lang po isang plastic bag na dala. Yung pala yung mga gamit niya, mga damit lang, walang iba. Yung pala minamahal, dating mainit na Kristiyano, mga kapatid. Ngayon po, noon siya po minamahal ay na-backslide, mga kapatid, siya po minamahal ay, siyempre pumalit na po yung masamang espiritu. Sabi niya, Brad, sabi niya sa akin, Brad, may kapatawaran pa ba ako? Kasi nung ako niya, Brad, backslide, hanggang ngayon, sabi niya, minamahal kasi gusto niya magbalik loob sa Malapinon. Kaya sabi niya, minamahal, nung ako niya mabackslide, Brad, lahat ng uri ng sugal, natutunan ko. Kahit mga mahihirap na sugal, natutunan niya. Lahat ng layaw ng salibutan, pinasok niya yung mga kapatid. Kaya po minamahal yung sabi ng Bible, mga kapatid, na kapag minamahal ang Espiritu ng Panginoon na wala na po sa tao, minamahal, babalik uli yung masamang espiritu sa tao. Kaya hindi mo namamatay po yan, naglalayas lang po yun, umaalis lang po yun, mga kapatid. Ngayon po, ano po ang mangyayari sa tao kapag minamahal na wala na po yung Santong Espiritu? Pakinggan naman natin, minamahal, ang pangalawa, Lucas 11:24 hanggang talata pong 26. Praise the Lord. Lucas Kapitulo 11, versikulo 24 hanggang 26. Pagka ang karumal-dumal na espiritu ay lumabas sa isang tao, ay lumalakad sa mga dakong walang tubig, na umahanap ng kapahingahan at pagka hindi makasumpong ay sinasabing, babalik ako at sa aking bahay na nilabasan ko. At pagdating niya ay nasusumpong ang walis at nagagayakan. Kung magkagayumayaon siya at nagsasama ng 7 pang espiritu na lalong masasama pa sa kanya. At sila'y nagsisipasok at nagsisitahan doon at nagiging lalo pang masama ang huling kalagayan ng taong yaon kaysa una. Amen. Makapag-imin mo tayo, mga kapatid. Siyon, minamahal, yung programa. Nakaprogram po yung minamahal. Hindi po namamatay ang lumalabas sa tao. Mga kapatid, nagagala-gala, sabi ng Biblia, minamahal, at pagka minamahal, siyempre po, may kapangyarihan din po yun. Mga minamahal, masamang espiritu. Ramdam nila minamahal kung yung kanilang dating tahanan, yung dating kanilang tinitirahan na katawan, minamahal, walis na. Ibig sabihin, wala na pong mahal na Panginoon. Ramdam nila yan, ay babalik ako doon. Magbabaka sakali ako, parang naramdaman ko na wala na doon ang Espiritu ng Diyos. Pagbalik ko doon, pag nakita kong walis na, yan, magbabalik siya. Yung mga kasalamuhan niya, masamang Espiritu minamahal, yayayain niya po yun. Yan, tapos papasok doon, sabi ng Bible, lalo pang sasama ang kalagayan ng tao ng una kaysa huli. Everybody say amen. Yan po minamahal yung kaganapan po sa buhay po ng tao. Kaya mahirap minamahal yung magpabaya. Kaya naalala niyo po minamahal si Haring Saul, mga kapatid, mga minamahal. Grabe, yung nung kanyang kapanahunan, talagang grabe po yung pagpapala. Bawat dalangin, nandiyan ang katugunan, mga minamahal. Kasi po, kasama na ang Malapinon. Bawat dalangin, Panginoon, nandiyan. Napakarami, ang lalaki ng mga tao ito. Mga Palestine, mga minamahal, napakalalaking tao. Hindi namin kaya labanan. Nandun ang higante, minamahal. Pero minamahal, dahil po sa kapangyarihan ng Malapinon, lagi silang nagtatagumpay. Pero nung minamahal, dumating ang punto na pinasok minamahal ni Haring Saul ang mundo ng kasalanan, mga kapatid, doon nagsimula minamahal ang
pinakamagulong buhay. Everybody say amen. Sabi ko nga mga kapatid, hindi ka man talaga i-drive ng kaaway para minamahal, pagpalain ka. Ay minsan minamahal sa umpisa, pagpapalain ka. Pero alam niyo po, pagkaaway po, sabi ko minamahal, pagkaaway mag-drive sa tao, kung pagpalain ka man sa una, ang dulo niyang kapahamakan pa rin. Makapag-imin ba tayo? Dahil hindi man pwede minamahal ang kaaway na, sige, tulungan kita para maglingkod ka. Hindi man ganun. Pawang kasamaan na mangyayari sa buhay mo. Kaya purihin po ang ating pinakamamahal na Pinoong Heso Kristo. Purihin po ang dakilang Diyos. Ngayon po, minamahal, lalong sumasama ang tao. At ang pinakamabigat dito mga kapatid, ito po, kapag ka minamahal, ang Espiritu ng Panginoon ay nawala na po sa tao at iniwanan ka ng Espiritu ng Panginoon, minamahal, ito na po ang sabi ng Bible. Pakinggan naman natin ang unang Samuel, 28:15 hanggang talatang 18. Mula po sa Samuel 28, ang talata po ay 15 hanggang 18. Sa 15, at sinabi ni Samuel kay Saul, bakit mo binagabag ako sa aking pag-ahon? At sumagot si Saul, ako'y totoong naliligali sapagkat ang mga Filisteo ay nangdidigma laban sa akin. At ang Diyos ay humiwalay sa akin. At hindi na ako sinasagot kahit sa pamamagitan ng mga propeta, ni ng panaginip man, kaya tinawag kita upang mapakilala mo sa akin kung ano ang aking gagawin. At sinabi ni Samuel, bakit nga nagtatanong ka sa akin? Dangang ang Panginoon ay humiwalay sa iyo at naging iyong kaaway. At ginawa ng Panginoon ang gaya ng sinasalita niya sa pamamagitan ko, at inihiwalay ng Panginoon ang kaharian sa iyong kamay at ibinigay sa iyong kapwa sa makatuwid bagay kay David. Sa 18, sapagkat hindi mo sinunod ang tinig ng Panginoon at hindi mo ginawa ang kanyang mabagsik na galit sa Amalek, kaya't ginawa ng Panginoon ang bagay na ito sa iyo sa araw na ito. Amen. Palakpakan muna natin mga kapatid ang ating pinakamamahal na Pinoon. Praise the Lord. Yan po yung lagi natin pinapaalala, minamahal. Napakahalaga ng pagsunod. Akala mo parang simple lang, minamahal. Kaya isipin niyo po, minamahal isang hari dahil lang sa hindi pagsunod. Minamahal, iniwanan ng mahal na Panginoon at yun po ang kaganapan, minamahal. Sabi ng Biblia, minamahal, nandiyan na. Alam niyo naman, minamahal, nung panahon, yung Palestine minamahal, talagang Israel, ang dalawang bansa na yung minamahal, talagang magkalaban niya, mortal. Kaya nga po, nung panahon na yun, nandiyan na. Mga kapatid, napakarami kalaban. So, napagabag yung minamahal si kasi po kapag nandiyan yung mga kalaban, unang-unang ginagawa ng isang hari, mga kapatid, ang sumangguni sa Malapinon. Ang kaso, minamahal, iniwanan na siya ng Malapinon. O kaya, kahit panaginip, kahit sa mga propeta, wala na siya tanungan, minamahal, kung anong gagawin, mga kapatid. So, ang nangyari, minamahal, mga kapatid, pangamba, bagabag, ligalig, minamahal, ang pumasok ngayon kay Haring Saul. Mga kapatid, yan po yung nararamdaman, minamahal, kapag ang isang tao iniwanan ng ating pinakamamahal na Pinoon. Sipin mo, kahit manalangin ka, wala na. Kahit propeta, wala ka nang matanungan. Kaya sabi ni propeta, minamahal Samuel, ba't ka nagtatanong sa akin? Dangang hiniwalayan ka ng Diyos. O, ginawa mong kaaway ang Malapinon. O, kahit ako wala akong magagawa. O, sabi ni propeta Samuel, minamahal, wala din ako magagawa. O, minamahal, ganun po minamahal, kahirap, pag ang isang tao, hiwalayan ng Espiritu ng Panginoon. O, kaya mahirap baga minamahal yung pabaya na Kristiyano. Yung mga kapatid, yung pong dadalo ka lang,
na para ka lang naggampa ng profesyon. May profesyon ko ito. Parang ganun, minamahal. Mga kapatid, na wala kang pagsusumikap, wala kang minamahal. Kumbaga, hindi ka man lang minamahal nagsisikap na mapaluguran ang malapit ng pagsamba mo. Mga kapatid, ayan, pinanatili mo yan hanggang sa dumating ang araw, nagtampo na sa iyo ang mahal na Panginoon. Everybody say amen. Ayan po mga kapatid, mga minamahal. Yan po tinuturo po natin para minamahal, maibalik po natin yung talagang pag-ibig sa ating pinakamamahal. Kaya di ba, sabi nga sa ating mga pag-aaral, ang pinakamahalaga sa tao, sa mahal na Pinoon, yung maibalik natin yung first love sa mahal na Pinoon. Kasi doon po minamahal, magagawa mo ang lahat ng bagay. Everybody say amen. Palakpakan muna natin ang ating mapagpalang Diyos sa buhay. Yun. Ayan po, minamahal, masakit po yan. Minamahal, buong panahon. Bawat panalangin mo nandiyan ang mahal na Pinoon. Isang araw, mga kapatid, na nadangin ka, wala ng Diyos. At lumapit ka sa mga propeta. Wala rin silang magawa. Mga kapatid, ay siyempre, mga minamahal, nandiyan ang mga kalaban mo. Minamahal, ano magawa mo pa? O kaya, dahil minamahal sa sobrang dami ng bigat ng problema, ligalig, pangamba minamahal, kaliwat kanan may problema. Ano ang ginawa ni Haring David minamahal? Ni Haring Saul, mga kapatid? Binunot yung kanyang sandata, tinusok yung kanyang sarili, nagpatiwakal. Wala ka na magawa. Minamahal. Alam mo, pagka nahuli ka ng mga Bilistiyo minamahal, balatang ka pa noon, bago ka patayin, babalatang ka muna. Yan, unti-untiin ka noon. Kaya ang ginawa niya minamahal, bago po siya mahuli, nagpatiwakal na. Yan, pinakamahirap na katotohanan minamahal. Kaya napakahirap minamahal ang isang tao na pabaya. Pabayang Kristiyano minamahal. Na akala mo lang, mga kapatid, sabi nga minamahal, akala ko simpleng kahinaan lang naman to eh. Yan, kahinaan ko ito, ganito. Wala naman nakakita eh. Yan po ang problema sa tao, mga kapatid. So, pinakamahalaga sa buhay ng tao, minamahal yung talagang alagaan po natin, minamahal, na laging kasama natin na ating mapagpalang Diyos sa buhay. Everybody say amen. Iyan ang tunay na tagumpay ng Kristiyano, minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Mahirap, minamahal. Maranasan mong ganito, minamahal, na buong panahon mo. Nagbilang ka ng dekada, tapos isang araw, minamahal, nanalangin ka, wala na Diyos. Minamahal, kahit propeta lapitan mo, walang magawang propeta. Mga kapatid, yun, minamahal, ang tunay na kabiguan. Kaya sabi ko, minamahal kanina, kapag ang masamang espiritu ang mag-drive sa tao, siyempre ipapahamak ka nito. Hindi ka dadalhin sa ikabubuti, kundi sa ikakapapahamak. Kaya sumasama, minamahal ang huling ano. Kaya, nung pinasok minamahal siya ng masamang espiritu, anong nangyari sa kanya? Naging mainggitin. Minamahal. Isipin mo, si David nung kapanahonan minamahal, talagang nagtutugtog lang siya minamahal, bigla siyang hinagisa ng sibat. Ay kung hindi choosy ng mahal na Pinoy, siguradong na natuhog na doon, mga kapatid. Kasi po, inggit na ang umiiral. Kasi po, pagka minamahal, sabi nga po, pagka ang tao minamahal, nandiyan na. Ay, di ba nung araw minamahal, mga kapatid, sa isang pamilya, nung panahon na wala pa po tayo sa mahal na Pinoy, anong buhay po natin? Minamahal, iba-iba. Ang mga anak, grabing pagka mga suwail. Hindi mo naman sa lahat na bagay panahon minamahal. May mga anak din naman talagang mga mabubuti, pero hindi po talaga nagagawa ang kalooban ng Diyos. Ngayon po, mga kapatid, ayan, yung mga magulang, lasinggo, sugarol, kung ano-ano, kaya nagkakaroon ng broken family. Minamahal ang mga tao. So, kaguluhan talaga lahat ang nangingibabaw sa tao kapag wala sa Pinoon. O, yun po ang nangyari dito, mga kapatid. Minamahal. Hanggang sa siya po ay magpatiwakal. Kapag alam niya minamahal na kung wala ang Diyos, wala man siya magagawa. Everybody say amen. Palakpakan natin ng malakas, mga kapatid, ang ating mahal na Panginoon sa Kristo. Purihin po ang Diyos. O ngayon po, pakinggan naman natin ang nangyari doon sa Israel nung kapanahunan, minamahal. Sa panahon minamahal na nawala ang Diyos sa kanila. Sabi rito, minamahal sa ikalawang Kronika, 15:3, pakitalon po sa 5 hanggang talatang 6. Dito po sa ikalawang Kronika,
Kapitulo 15, versikulo 3, talong sa 5 hanggang 6. Ngayon nga ang Israel ay malaon ngang wala ng Diyos na tunay at walang tagapagturong saserdote at walang kautusan. Sa 5. At ng mga panahong yaon ay walang kapayapaan sa kanya na lumabas o sa kanya na pumasok, kundi malaking ligalig na nangasa lahat ng mga nananahan sa lupain. At sila'y nagkapangkat-pangkat, bansa laban sa bansa, at bayan laban sa bayan, sapagkat niligalig sila ng Diyos ng buong kapighatian. Amen. Makapag-amen ba tayo mga kapatid? Yan po minamahal. Ang Israel, alam natin minamahal, talagang ito po yung chosen people ng ating dakilang Diyos. Pinili at hinirang ng Malapinon. Sabi nga ng Deuteronomy, isang bayan na pinili ng Malapinon. Sariling pag-aari, pinakabanal ng mahal na Panginoon ang Israel. Isang araw minamahal, sa kanilang katigasan, mga kapatid, pati mga propeta, pinagpapatay nila. Kaya nawala ng mga ngaral, nawala na rin ang Diyos. Malaong panahon, sabi ng Bible, malaong panahon na ang Israel minamahal na wala ng Diyos. Mga kapatid, so sa panahon minamahal na malaong panahon wala ang Diyos, ano yung nandoon? Ano yung kaganapan doon minamahal sa loob po ng Israel? Mga kapatid, anong sabi rito minamahal sa banal na kasulatan? Yan po minamahal ay at ng panahong iyon ay walang kapayapaan na sa kanila na lumabas o sa kanila na pumasok, kundi malaking ligalig ang nangasa lahat ng mga nananahan sa lupain, at sila'y nagkapangkat-pangkat, bansa laban sa bansa, at bayan laban sa bayan, sapagkat niligalig sila ng Diyos ng buong kapighatian. Palakpakan natin ang ating mapagpalang Diyos. Yun po ang buhay minamahal na walang Diyos. Na kapag ka iniwanan mo ang mahal na Panginoon, sabi ng Bible minamahal, ito yung magiging kaganapan. Na kapag ka dumating sa punto minamahal na wala na sa iyo ang mahal na Panginoon, mga kapatid, at iisa lang minamahal ang mangyayari sa buhay. Line up mo na yan, mga kapatid. Isang napakaligaligan, kapighatian ang mangyayari. Kaya nung araw minamahal, ang Israel, alam naman natin minamahal na pagdating sa karamdaman, wala silang problema. Pagdating sa may mga kalaban, wala silang problema. Pagdating sa pinag-uusapan minamahal ay pagkain. Sabi ng Bible, ang Israel minamahal, binubukalan ng pulot at gatas. Ganyan minamahal ang history minamahal ng Israel. Pero, nung iniwanan po nila ang mahal na Panginoon, sabi ng Bible, away-away. Halimbawa, minamahal dito minamahal sa Guwa. Yan. Yung isang angkan, halimbawa, angkan ni Robin, angkan ni Nephtali, halimbawa, ito naman minamahal ko yung San Jose. Minamahal. Diyan minamahal, boundary sa boundary, minamahal. Pagka lumagpas ka dyan, baka ka pa Israelita, patayan kayo dyan. Yan, ganun, minamahal at kagulo, walang lumalabas, pumapasok na kapayapaan. Yun po ang nangyari sa kanilang minamahal nang mawala ang Panginoon. Pumasok minamahal ang napakaraming karamdaman na hindi pa nila naranasan kailanman nung mayroon silang Diyos. Okay, kung naalala nyo minamahal, nung ang mahal na Panginoon, magkatawan tao, ano po ang naabutan ng Diyos minamahal sa Israel, mga kapatid? Nating mahal na Panginoon, napakaraming iba't ibang uri ng sakit na hindi po nila naranasan kailanman nung sila po minamahal, may Diyos pang kinikilala. Makapag-amen po ba tayo? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. O kaya, sa history minamahal ng Israel, nung panahon ng ating mahal na Panginoon, naabutan ng mahal na Panginoon, may mga bulag, may mga natutuyo, may mga kitungin, minamahal, may mga lahat ng uri ng sakit nandoon. Kung ano ang naranasan minamahal ng mga walang Diyos, iyon din ang naranasan nila. Kasi wala na rin silang Diyos. Mga kapatid, o yung biblical minamahal, mahirap mawalay sa ating mahal na Panginoon. Ngayon po ang katotohanan, mga kapatid. O kaya nga po, minamahal, si Haring Saul, mga kapatid, yan po ay nung wala na po ang mahal na Panginoon sa kanya, itong nakikipagdigma pa rin sila. Minamahal, nakikipagdigma pa rin. Pero ang nangyari, nung one time minamahal, nung sila po'y magkaharapan na, nagulat siya minamahal na mayroong lumabas na gulayat. Alam niyo po, minamahal nung araw, hindi ba siya duwag doon? Hindi siya matakot doon dahil higante lang yon.
mas makapangyarihan ang Diyos. Pero nung makita niya minamahal, yung Gulayat, minamahal naman dirigma, na hinamon po ang angkan ng Israel. Mga kapatid, wala siya, naligalig siya. Minamahal, natakot siya. Kaya sabi niya, kung sino ang makalaban dito, sa hukbo ng Israel, minamahal, kung sino makalaban dito, yung anak ko, ibibigay ko bilang asawa. Ano na, minamahal, gumawa na siya ng paraan, minamahal, para makalaban doon, mga kapatid, sa humahamon na si Gulayat. O ganun po, minamahal, naduwag na po siya, mga kapatid. O dati, minamahal, nung panahon, na siya po minamahal espiritu ng mahal na Pinoon, ay, sino ka ba? Wala ka, sino ka ba? Tao ka lang. Diyos ang kakampi namin. O nung panahon, minamahal, na wala na pong mahal na Pinoon, ang nangyari sa kanyang kapatid, naduwag. O yun ang kaganapan, mga kapatid. Sabi niya, yung bahay mo, pagka natalo mo ito si Gulayat, bibigyan kita ng pag-aari at doon sa mismo sa pinakabayan, magkakaroon ka ng sariling tahanan. Maganda yung offer, minamahal. Isipin mo, anak niya pa ng hari, iyan ipapaasawa sa iyo. Pag napatay mo doon, natalo mo yung si Gulayat. O yun, minamahal, yan po yung hamon, yan po yung minamahal ang pangako, minamahal doon sa mananalo. Ibig sabihin, mga kapatid, naduwag na po. Yan po yung mahirap, minamahal, na kapag wala na po kang inaasahan na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na si Kristo. Hindi mo na kayang kontrolin ang sarili mo. Kasi po, minamahal, wala na. Kaya po, sabi nga ng isang backslider, mga minamahal, hindi ko kayang kontrolin sarili ko. Kahit anong sugal, natutunan ko. Hindi ko na kaya. Nananalangin naman na niya ako, pero minamahal, hindi niya na kayang kontrolin ang sarili niya, mga kapatid. Kasi po, sabi ng Bible, lalong sumasama ang tao kaysa unang kalagayan. Ang huling kalagayan ng tao lalong sumasama kaysa una. Yan po yung nangyayari po sa tao, kaya mahirap, minamahal, ang pabaya na Kristiyano. Pinakamahirap na sakit, minamahal, sa tao, ang pabaya. Palakpakan natin ang ating mapagpalang Diyos sa buhay. John 15:5, Juan, minamahal, 15:5. Mula po sa aklat ni Juan 15 ang talata ay 5. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Amen. Everybody say amen. Ngayon, minamahal yung katotohanan. Mga kapatid, ako niyang puno. Yan, kayo yung mga sanga. Yung nasa akin, nagbubunga. Nagbubunga siya. Yun, ano ang naging bunga natin, minamahal? Yung mga pagbabago po natin, kaya di ba sabi ng Bible, minamahal, if anyone be in Christ, yun, He is a new creature. Mga minamahal, nagbunga, nagbago. Mga kapatid, yung mga dati mong ginagawa, yung dati kang sabongiro, mainitin ang ulo, kismusa ka nung araw. Dahil talagang yan ang buhay po natin nung araw. Sabongiro ka, sugarol ka. Yan, sabi ng Bible, minamahal, nagbago yun. Mga kapatid, yan po nagkaroon ka ng bunga. Maraming bunga. Minamahal, yun po yung nasa kay Kristo. Sabi ng Bible, akong puno. Kayo mga sanga. Yung nasa akin, anya, nagbubunga ng marami. Dahil anya, kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. O di ba, balikan natin yung buhay natin, minamahal ng araw. Mga kapatid, ako nung araw, minamahal. Gustuhin ko, pagka minamahal, magdidilim na, mga kapatid. Alam ko nang gagawin ko. Pupuntahan ko na yung mga kasugal ko. Yan, kung yung pinakauso ng panahon, minamahal ng panahon ko po, yung PIQ, kung tawagin mo yung may mga butas, minamahal na, yan po yung pinakamababang bilang doon, yung 5 hanggang Cheson. Yung mayroong T, Angin, mayroong pong Hari, minamahal, yun po yung mga pangalan ng mga barahan na yun, mga kapatid, yung kahoy po yun, may mga butas. Yan, kumbaga yan po minamahal yung sugal namin ng araw, mga kapatid. Posoidos, diyan po minamahal ako nahubog. Grabe po ang pagka minamahal hapon na, yan po yan naging buhay ko, rotasyon na ng buhay ko, mga kapatid. Kaya po, kung mapansin niyo po minamahal, biblical, minamahal na ang buhay po natin ng araw, sabi ng Biblia, kapag wala ka kay Kristo, wala kang magagawa. Makapag-imin po ba tayo? Yon, kahit magulang mo, mumurahin mo.
minamahal, kahit kapitbahay mo, mga kapatid, talagang ganyan ang buhay po ng wala kay Kristo. Okay, sabi ng Bible, minamahal, ako ang puno, kayo ang mga sanga. Yung nasa akin, nagbubunga. Dahil kung kayo ay nahiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Everybody say amen. Ngayon, minamahal yung kaganapan. Di ba sa Israel, mga kapatid, balikan natin yung Israel. Wala silang nagawa. Minamahal, kaguluhan, pasok, labas, minamahal. Sabi nga, harapan mo, likuran mo, tagiliran mo. Minamahal, may problema. Ligalig, buong ligalig ang pinadala ng Malapinon. Mga kapatid, dahil sa kanilang iniwanan ang ating mapagpalang Diyos sa buhay. Mahirap kaya, walang magawa ang tao minamahal pag walang Malapinon. Kaya pinakamasayang buhay sa mundong ito minamahal kung masumpungan mo na maging mainit kang Kristiyano. Everybody say amen. Pag ang larawan ng mainit na Kristiyano minamahal, hindi ka tumitingin ng anumang bagay. Yan, nakakita sa kapwa mo minamahal ng katitisturan. Hindi mo titingnan yon. Mga kapatid, ang lagi mong tinitingnan ang mahal na Pinoon. Mainit kang Kristiyano eh. Everybody say amen. Matapat sa kamanalan, may nakakita sa wala, ginagawa mo ang kalooban ng Diyos. Mahirap minamahal kasi si Haring Saul minamahal, napahamak dahil sa hindi niya pagsunod. Minamahal, isipin mo, kaharian, ibinigay sa iba. Dahil lang doon sa hindi pagsunod. Mga kapatid, kaya mahirap, minamahal yan po yung dapat sa buhay po ng mga Kristiyano minamahal, na dapat panatiliin minamahal yon na magkaroon tayo ng bunga. Pagka nagkaroon ka ng bunga, ibig sabihin minamahal, nagiging sanga ka. Doon sa puno, na ang puno minamahal, walang iba kung ating pinakamamahal na Pinoon. Okay, tinatakan po tayo ng Espiritu ng Panginoon hanggang sa kanyang pagkatubos, minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Palakpakan muna natin, minamahal, ang ating mapagpalang Diyos sa buhay. Dito, sa Bible, sabi ng Bible, baka kapatid, dito po sa Ikalawang Kronika, basahin naman natin Ikalawang Kronika, minamahal dito po sa 15:1 hanggang 2. Ang ikalawang aklat ng mga Kronika, Kapitulo 15, versikulo 1 hanggang 2. At ang Espiritu ng Diyos ay sumakay Asarias na anak ni Obed. At siya'y lumabas na sinalubong si Asa at sinabi niya sa kanya, "Dinggin ninyo ako, Asa, at buong Juda at Benjamin. Ang Panginoon ay sumasa inyo, samantalang kayo'y sumasa Kanya. At kung inyong hahanapin siya, siya'y masusumpangan ninyo, ngunit kung pababayaan ninyo siya, Kanyang pababayaan kayo." Amen. Everybody say amen. Ayun mga minamahal. Kumbaga ang mahal na pinagpapaalala. Sabi, buong Benjamin, buong Huda. Ephraim, sabi ng mahal na Pinoon, mga kapatid. Sabi niya, ang Panginoon nandyan lang. Pag hinanap mo, nandyan lang. Pag pinabayaan mo, pababayaan ka rin. Yun. Ayun, sabi ko, minamahal, pinakamapait na katotohanan. Pagkapabaya kang Kristiyano. Dahil pababayaan ka rin ng mahal na Pinoon. Mga kapatid, manganganib ang kaligtasan mo pagpabaya kang Kristiyano. Kaya lagi yung sinasabi, minamahal, ang pinagpadang Kristiyano, mainit pong Kristiyano. Everybody say amen. Yan po, minamahal yung buhay. Kinamatayan mo, naging mainit ka sa mahal na Panginoon. Grabing pagpapalang. Kaya pinagmalaki baga ng mahal na Pinoon yung mga naalala ko doon sa iglesia po ng Sambayon. Philadelphia, ata kung hindi ko nagkakamali, 2:19 ata hanggang 20 minamahal ng Sambayon, ng Apokalipsis. Diyan, may mga, doon po sa iglesia po ngayon minamahal, 7 churches, mga minamahal. Yung iglesia po ngayon minamahal, ang Kristiyano po doon, nung una po nilang paglingkod, minamahal, habang tumatagal, hinigitan pa nilang minamahal yung una kaysa huli. Ibig sabihin, naging mainit. Kumbaga sa atin minamahal, dati taga-upo lang. Ngayon, mga awit na, sulihista na, nagagamit sa banal na gawain ng mahal na Panginoon, parang ganun, minamahal. Yung habang tumatagal yung paglilingkod, lalo nila pinaiigi ang relasyon nila sa mahal na Panginoon. Kaya natuwa ang mahal na Panginoon. Kasi ang bawat iglesia minamahal, mayroon po yung nakabantay na anghel. Alam ng Diyos kung ano ang ginagawa ng bawat isa. Kasi mayroon taga-report. Yun po minamahal. Kaya doon po sa mga iglesia po ngayon minamahal, nakita na dakilang Diyos yung mga Kristiyano po doon, na yung ginagawa nila sa una, masinigitan pa. Minamahal kaysa huli nilang gawa. Sila yung pinagpala ng mahal na Panginoon. Kaya sabi ng Bible, minamahal, talagang kung isuma total po natin, ang pinagpalang Kristiyano, mainit pong Kristiyano.
Palakpakan natin ang ating papagpalang Diyos sa buhay. Amen. Yun. Kaya nga po, ang larawan ng mainit na Kristiyano minamahal, mga kapatid, sabi nga minamahal, sabi nga ni Haring David, mga kapatid, sa kanyang kapanahunan, 63 po ng mga awit, minamahal, lalo araw ng linggo, anong ginagawa ni Haring David? Panginoon, sabi niya, hahanapin kitang maaga. Yan po minamahal. Alam niyo na po kung ano ang ibig ko sabihin. Pag mainit kang Kristiyano minamahal, lalo pag araw ng linggo, mga kapatid, di ba pag Miyerkules naman minamahal, sabi ng ating mga pastor, pwede ka naman humabol. Pero pag araw ng linggo, minamahal, kapag dumating ka dyan, minamahal, late na late ka na po, hindi na po larawan ng mainit na Kristiyano. Malarawan na po yan ng pabayang Kristiyano. Masakit po yan, pero totoo. Minamahal. Biblical, iyan po ang katotohanan. Dahil sabi ni Haring David, minamahal, hahanapin kita, Panginoon, na maaga. Kinauuhawan kita na parang tuyong lupa na kailangan ng tubig. Diligin para minamahal mabasa man lamang. Everybody say amen. Yon, mga minamahal. Kaya po, sabi ng Bible, minamahal, sa mga pabayang Kristiyano, ito po ang sabi ng Bible. Unang Korinto, minamahal dito po sa 3, 16 hanggang talatang 17. Mula po sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, 3, ang talata po ay 16 hanggang 17. Hindi ba ganinyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Sa 17, kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Amen. Palakpakan natin ng malakas ang ating malapinoon. Yun, mga minamahal, lahat na templo ng Diyos, magsabing praise the Lord. Yun, tayo po yung templo, minamahal ng Diyos, hindi po yung mga building. Mga kapatid, tayo po yung ginawang tahanan ng Diyos sa Espiritu. Sabi kanina sa ating po binasa, minamahal, kanina. Kaya nga po sabi rito, mga kapatid, ang ating pinakamamalapinoon, mga kapatid, kapag giniba mo, ano bang ibig sabihin giniba? Minamahal, nagpabaya ka, minamahal, pinasok mo ang mundo ng kasalanan, katulad kay Haring Saul, mga kapatid. Sabi ng malapinoon, pag giniba mo ang templo ng Diyos, gigiba ka rin ng malapinoon. Dahil yung templo banal, ng templong ito ay kayo. Yun po minamahal. Kaya po, ang nangyari, pumapasok muli minamahal yung masamang espiritu, iyan ang mag-ooperate sa tao. Pinakamapait na katotohanan pag naganap po yan sa isang tao. Kaya mahalaga minamahal yung paglingkod na talagang pinapakita mo sa malapin, hindi lang po sa tao. Yung ating pong paglilingkod, minamahal, sa ating pinakamamahalan, makikita na Diyos yung ating pong mga ginagawa. Yan po yung tagumpay po nating mga Kristiyano. Purihin po ang ating mapagbalan Diyos na buhay. Kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos sapagkat ang templo ng Diyos ay banal na ang templong ito ay kayo. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Kaya, bago po minamahal, naging hari, minamahal si Haring Salomon, mga minamahal. Minamahal si Haring David, mga kapatid, mayroong pong bilin sa kanya. Napakaganda ng kanyang bilin. Minamahal ni Haring David sa kanyang anak na si Haring Solomon, mga minamahal. Sabi po dito, basahin po muna natin 28:9 ng unang mga taga-kronika. Praise the Lord. Ang unang aklat ng mga kronika, Kapitulo 28, talatang 9. At ikaw, Solomon, na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama, at paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at kusang pag-iisip, sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat na puso at naalaman ang lahat na akala ng pag-iisip. Kung iyong hahanapin siya, ay masusumpungan siya sa iyo. Ngunit kung pabayaan mo siya, kanyang itatakwil ka magpakailanman. Amen. Makapag-amen ba tayo, mga kapatid? Ayun, napakaliwanag yan, minamahal. Mga kapatid, na talagang sabi niya doon sa kanyang anak, minamahal, kasi po, alam ni Haring David, minamahal, siya pong hahalili. Hindi biro ang posisyon na kanyang gagampanan. Mga kapatid, ang Israel, minamahal, napakatigas ng ulo, batay sa Bible, minamahal, may mga sariling payo. Ang Israel, minamahal, kaya sabi niya, baka dahil sa katigasan ng ulo ng mga anak ng Israel, madala ka. Kaya sabi niya, kilalanin mo ang Diyos, paglingkuran mo ng tapat. Then alam ng Diyos kung anong gagawin mo.
makikita na lahat yan ang mahal na Pinoon. Ayan po mga minamahal. Sabi niya, pag hinanap mo siya, masumpungan mo, pero pag pinabayaan mo, itatakwil ka niya magpakailanman. Everybody say amen. Yan po minamahal yung kaganapan sa buhay po ng tao. Kaya nga po, hindi po talaga dapat maging, kaya lagi kong naaalala minamahal, sinabi po ng ating beloved Minister Willie James, huwag paglaruan ang kaligtasan. Huwag paglaruan. Huwag i-compromise, minamahal, ang kaligtasan. Mahalaga yung paninindigan po natin na sa ating po paglilingkod, minamahal, talagang sikapin po natin na magawa ang kalooban ng ating mapagpalang Diyos sa buhay. Everybody say amen. Palakpakan muna natin ang ating mapagpalang Diyos sa buhay. Praise the Lord. Yan, bilin minamahal ng isang hari na talagang alam niya minamahal ang kanyang mga tagumpay sa paglilingkod na ganap sa buhay niya. Minsan, si Haring David kasi minamahal, minsan nagkaroon din ng problema. Yung mga kapatid, ang pinakamaganda dyan, minamahal, ay nabawi niya. Mga kapatid, nabawi niya kapag hingi pa siya ng habag sa mga Pinoon. Mga kapatid, kaya po, yan po ipaalala minamahal ni Haring David sa kanyang anak. Kilalanin mo ang Diyos, paglingkuran mo ng tapat. Habang hinahanap po siya, masumpungan mo, at pag pinabayaan mo siya, itatakwil ka magpakailanman. Wala kang magagawa ngayon. Kaya sa kasabihan minamahal, ano po yung kasabihan? Kung ang Diyos walang tao, mananatili siyang Diyos. Pero ang tao pag walang Diyos minamahal, kahabag-habag po tayo. Kailangan natin ang ating pinakamamahal na Pinoong Heso Kristo. Kaya dito po sa Lucas minamahal, malapit na po tayo magtapos dito po sa 21:34 po ng Lucas. Praise the Lord. Mula po sa aklat ni San Lucas 21, ang talata po ay 34. Datapwat mangag-ingat kayo sa inyong sarili. Baka mangalugmok ang inyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito. At dumating na bigla sa inyo ang araw na yaon na gaya ng silo. Amen. Everybody say amen. Yan minamahal yung pinapag-ingat po tayo, mga kapatid. Kasi po alam niyo po, minamahal ang tao. Sabi ko minamahal, ang paghahanap buhay, hindi mabuting bagay. Pero dahil sa hanap buhay, isinantabi mo ang paglilingkod, diyan nagkaroon ng kasamaan. Kaya sabi ng marapin, mag-ingat kayo sa inyong sarili, baka makalugmok ang puso niyo sa katakawan, sa kalasingan, pagsusumakit ukol sa buhay nito, at biglang dumating sa inyong araw na iyon na gaya ng silo. Nagulat ka na lang, nasa patibong ka na ng kaaway. Everybody say amen. Dahil sa pagsumikap mo minamahal na gusto kong magkaroon ng kotse, gusto kong magkaroon ng house in lot, gusto kong magkaroon ng negosyo. Minamahal, di ba mahalapin yung buhay ka naman? Yan, gusto ko itong pangarap ko talaga. Yan, alam mo minamahal ang mainit na Kristiyano, minamahal, ang laging iisipin, seek ye first the kingdom of God. Sabi ng mahalapin noon, lahat ng bagay idaragdag ko sa iyo. Yan, hindi po minamahal, hindi mo minamahal inuuna yung mga additional. Ang inuuna mo, paglingkuran ang mahal na Panginoon. Hahabulin ka ng pagpapala. Palakpakan natin ng malakas, mga kapatid, ang ating mahal na Kristo. Mag-ingat. Sabi ng Marapino, mag-ingat kayo sa inyong sarili, baka malugmok ang iyong puso sa katakawan. Baka pati pag-araw ng linggo minamahal. Mga kapatid, talaga nandoon ka pa. Habol na lang ako sa gawain kasi mayroon pa akong gagawin. O, di ba, ganun minamahal yung mga style ng mga malamig na Kristiyano. Ay pag mainit kang Kristiyano minamahal, kahit sabi nagpatuto kanina minamahal, ay kung hindi ko makagampa sa gawain ng Marapino, ay mag-resign ako. O di ba mga kapatid, yun po yung larawan ng pagbaging mainit na Kristiyano. O anong naging resulta? Pinagpala siya ng Marapino. Inuna niya yung minamahal yung kaharian ng Diyos bago yung dagdag, binigay ng ating pinakamamahal na Pinoon. So ganyang kabuti minamahal ating dakilang Diyos. Ang mga aral nito mga kapatid, kumbaga pinapaalala lang po sa atin sapagkat minamahal, alam niyo po, habang ang panahon, minamahal lumalaon, maraming patibong ang kaaway. At magulat ka na lang, sabi nga sa 9:12 po minamahal Ecclesiastes, parang sabi nga, yung lagi nating nababasa minamahal na hinalintulad tayo minamahal sa ibon. Na sabi ng Biblia minamahal, ang ibon minamahal, nagulat na lang, mga kapatid, kasi napakaraming bunga, mga minamahal. Yung pala, mayroon doon bitag.
sa bungang yun. Pag-apak ng ibon, minamahal, na talian yung kanyang paa. O yan, sabi ng Bible, minamahal, yung isda. Ang ganda-ganda ng linaw ng dagat, pero yung lambat, minamahal, kasing kulay ng dagat. Kaya minamahal yung isda, minamahal, habang sarap ng paglangoy, nagulat na lang sila, yung muso niya nandoon na sa lambat. Yan po sabi ng Biblia, ganyan ang taong pabaya. Minamahal. Kung paano niya ang ibon nahuli sa bitag, kung paano niya ang minamahal ang isda nahuli sa lambat, ganyan ang mga tao pag dumating sa kanila ang kapanahunan, wala silang kamalay-malay. Sabi ng Biblia, nasilo ka na pala. Everybody say amen. Palakpakan natin ang ating mapagpalang Diyos sa buhay. O kaya po, ito po minamahal, maikling, mahaba na pala mga kapatid, pag-aaral. Sana po minamahal na maging gabay po sa atin na paglilingkod. At alam niyo, minamahal, wala naman talaga iba tayong magiging kaligayahan ang makapiling po natin ating pinakamamahal na Pinoong Hesukristo. Laging kasama at may Diyos na nakikinig, kapiling ang ating mapagpalang Diyos sa buhay. Purihin po ang ating mahal na Pinoon. Medyo mahaba na po mga kapatid, tayo po umawit na po sa ating pinakamamahal na Pinoong Hesukristo. At lahat po, minamahal ng papuri at pagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating pinakamamahal na Pinoon. Ikaw ang aking Diyos, ang kalakasan ko. Ako'y dumadalangin, sa'yo'y magtitiwalang lubos. Sa'yo ang buhay ko, ako'y ligapin mo. Ako'y nagsusumamo, Panginoon, ako'y tulungan mo. Ako'y dadako sa bahay dalanginan mo, upang ikaw, O Diyos, ay aking malapitan. Hingi ng kahabagan mo, hingi ng patawad mo, Panginoon, ako'y ligapin mo. Ako'y dadako sa bahay dalanginan mo, upang ikaw, O Diyos, ay aking malapitan. Hingi ng kahabagan mo, hingi ng patawad mo, Panginoon, ako'y ligapin mo. Lord, ikaw ang aking Diyos, ang kalakasan ko. Ako'y dumadalangin, sa'yo'y magtitiwalang lubos. Sa'yo ang buhay ko, ako'y ligapin mo. Ako'y nagsusumamo, Panginoon, ako'y tulungan mo.
ako'y dadako sa bahay dalanginan mo upang ikaw, O Diyos, ay aking malapitan. Hingi ng kahabagan mo, hindi ng patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Ako'y dadako sa bahay dalangin mo upang ikaw, O Diyos, ay aking malapitan. Hingi ng kahabagan mo, hingi ng patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Ako'y dadako sa bahay dalangin mo upang ikaw, O Diyos, ay aking malapitan. Hingi ng kahabagan mo, hingi ng patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Ako'y dadako sa bahay dalangin mo upang ikaw, O Diyos, ay aking malapitan. Hingi ng kahabagan mo, hingi ng patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Ikaw ang aking Diyos, ang kalakasan ko. Ako'y dumadalangin, sa'yo'y magtitiwala lubos. Sa'yo ang buhay ko. Ako'y ligapin mo. Ako'y nagsusumamo, Panginoon, ako'y tulungan mo. Ako'y dadako sa bahay dalangin mo upang ikaw, O Diyos, ay aking malapitan. Hingi ng kahabagan mo, hingi ng patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Ako'y dadako sa bahay dalangin mo upang ikaw, O Diyos, ay aking malapitan. Hingi ng kahabagan mo, hingi ng patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Hallelujah! Hallelujah! Hingi ng kahabagan mo, hingi ng patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Ako'y dadako sa bahay dalangin mo upang ikaw, O Diyos, ay aking malapitan.
Purihin ka, mahal na Panginoon. Praise the Lord. Purihin po ang dakilang Diyos, mga minamahal. At napakabuti ng ating mahal na minamahal. Ang mga aral, minamahal natin na papakinggan. Ayaw ng Diyos, minamahal na tayo mawalay sa Kanya. Mga kapatid, magpakainit po tayo sapagkat yan ang po minamahal na solusyon ng lahat ng problema sa buhay ng tao. Ang tunay na tagumpay, maging mainit, kapiling ang ating mapagpalang Diyos sa buhay minamahal. Manalangin po tayo mga kapatid sa ating pinakamamahal na Pinoon, Heso Kristo. Sa panahong ito minamahal, kung ikaw ay nanlalamig ng lulupaypay, yung spiritual life mo minamahal, hindi mo masyadong napahalagahan. Minamahal ang araw na ito, ang gabing ito minamahal, panahon upang minamahal, pagsisihan, hingin ang habag sa mahal na Pinoon, ang Diyos po minamahal nagpapaalala upang hindi po tayo mawalay sa ating mapagpalang Diyos po. Tayo po minamahal manalangin sa ating pinakamamahal na Pinoon, dakila at mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, amang banal, pinakamamahal na Pinoon. Narito muli kami nagpapasalamat sa iyo dakilang kaawat kahabagan, mahal na Pinoon, sa pamagitan po, Ama, ng iyong mapagpala at banal mong salita, nagpukaw, naggising, mahal na Pinoon, sa aming puso't isipan, mahal na Pinoon, Ama, lagi mo kaming tulungan, patnubayan, na sa tuwing kami, mahal na Pinoon, madarapa, ng hinat ng lulupaypay, pagkaloob sa amin ang kagalakan, kalakasan sa paglilingkod. Tulungan niyo po kami, Ama, sapagkat kami bilang tao, may mga kahinaan, may mga pagkukulang. Pagpalay mo, Diyos, ang lahat ng mga kapatiran po sa lugar na ito, na ma-maintain po, mahal na Pinoon, ang kainitan sa paglilingkod, mahal na Pinoon. Tulungan niyo po, mahal na Pinoon, lahat ng aming minamahal kapatiran sa lugar na ito, mahal na Pinoon. Bigyan mo kami kagalakan sa paglilingkod, mga tungkuling atang mo sa bawat isa, mahal na Pinoon, mga inatang mo sa bawat balikat ng bawat isa, mahal na Pinoon, na magiging mapagpahalaga na kila Diyos. Pagpalay mo, mahal na Pinoon, dakong ito, mahal, pagtawag ka pa ng maraming kaluluwa, mahal na Pinoon, sa mga sakit karamdaman, bigyan mo kagaling yung mga problema, lutasin niyo po, mahal na Pinoon, at pagpalay mo, mahal na Pinoon, lahat ng mga wala pong hanap buhay, bigyan mo silang mapagkakitaan, Ama. At sa unat na yung mahal na propeta, aming minamahal ginagalang pastor, in Jesus' name, ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Pinoon. Amen. At purihin po ang dakilang Diyos sa buhay minamahal. Tayo po ay minamahal tulad po ng ating ginagawa, ipatong natin ang mga kalawang po sa masakit na ramdaman. Sabihin po natin sa pangalan po ng mahal na Panginoon, mga minamahal, panampalataya, ang kailangan upang kampi natin ang pagpapala mula sa dakilang Diyos sa buhay. Sabay-sabay po tayo manalangin, ikas out ang lahat ng masakit na ramdaman. Dakilang Diyos sa mabanal, pinakamamahal na Pinoon, sa unat, dalay mahal propeta, ang mahal pastor, mahal Pinoon, sinasaway po namin ang lahat ng masakit karamdaman, mga pananakit, ang ulo, mahal Pinoon, mga trangkaso, mahal Pinoon, ubusin problema, mahal Pinoon, hallelujah, mga arthritis, rayuma, mayuma, mahal Pinoon, sakit sa baga, sakit sa aplo, sakit sa atay, mahal Pinoon, latang uring sakit sa iyong mga anak, be healed right now. Kasaw! 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 In Jesus' name. Kasaw in Jesus' name. Kasaw in Jesus' name. Kasaw in Jesus' name. Hallelujah! 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 In Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord. Purihin po minamahal ating dakilang Diyos at minamahal bilang panampalataya at tinan po minamahal ang kinatihilin sa Diyos. Tayo minamahal tumalon, tatlong beses shout. Hallelujah! Praise the Lord. Malakas ang tinig mula sa madami minamahal. Sabay-sabay po tayo mga kapatid. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord. Amen. Palakpakan natin malakas sa minamahal ating dakilang Diyos. Lahat mong kapurihan, pasalamat po sa ating pinakamamahal na Pinoon.